September takers! This is Teacher Sarah and I want to share some tips for you guys on how to pass the licensure examination. So, I got here my very first badge. Guys, gusto nyo na din bang makakuha nitong very first badge nyo from PRC? And also, booklet. And here you can see yung list ng mga passers and you can see your name here kapag nakapasa. So, is page 69. So, ito yung sa akin. Kikita mo yan dyan. Yan, last Villarreal Zara. Kasi, panghuli lagi ako kasi sa aking apelyido. So, ito. Gusto nyo na bang kuha ang pinaka-aasam-asam ng lisensya? So, mag-share ako ng some tip, guys. This is based on my own experiences. So, number one, pinaka-importante is pray. Magdasal. Magdasal talaga is very powerful weapon. O kahit sa anumang natin, journey or struggle sa life, pinaka-powerful talaga na dala natin is prayer. So, from the very beginning, nung mag-start ako mag-take ng nag-decide ako mag-take ng LET, prayer talaga yung number one na kasama ko from umpisa hanggang sa the day ng board exam. From the very beginning until matapos yun, talagang pray yung aking kasama, dala-dala. And I passed the March 2025 licensure examination for teachers and nasi-share ko lang sa inyo is ayun, number one is prayer, importante talaga. Next, second one is bring analog watch. Magdala kayo ng relo, pero analog watch kasi hindi pwede yung digital watch. Bawal kasi yung digital watch, no? Yung mga smart watches. So, analog watch. Kasi ako noon, on my time noon, wala akong dalang relo. So, hindi ko alam kung kailan ako mag-i-speed up or mag-i-slow down. So, yun talaga yung pagkakamali ko. Hindi ako nakapagdala ng relo. Yung iba kong mga kasama may dala silang relo, pero ako wala kasi ine-expect ko din na may wall clock doon, pero wala. Tapos so naubusan ako ng time sa Gen Ed kasi nga sobrang pag-umpisa, matagal yun yung pagpipilas pa lang ang tagal na kasi nga sobrang careful ko na mapunit yun dahil pag napunit yun wala na. Hindi na maano yung scantron ko mababasa. So, dahan-dahan talaga. Saka yung sa pag-shading, di ba, sa ID sheet, pag fill up ng ID sheet, sobrang time consuming siya. So, yun muna ang gagawin nyo, yung fill up ng ID sheet and then yung Gen Ed na. And nung kami nun, sobrang tagal naming nag-umpisa kaya naubusan ako ng time sa Gen Ed and wala akong dalang relo. Tapos sobrang stricto nung proctor ko, yung proctor namin dun sa room namin na yun. Talagang, alam mo yun, nung nagkaroon kasi ng problema, yung isa naming kasamahan is nagkaroon ng problema sa anong tawag dito? Sa application number niya. So, tinawag pa sa PRC, inayos pa, tapos yung isa naming kasamahan, nilaglagan ba ng reviewer doon sa bag niya dala, which is hindi naman niya inano kasi nga diba, yung mga sa malalayong place ay nag-check in lang ng matutuluyan and then dinadala na rin nila yung gamit. So, nasa unahan naman siya kasi diretso uwi na. So, hindi naman niya siguro meant na nalaglag, hindi niya na malaya, nagalit yung proctor talaga sa amin sa umaga pa lang ang galit na. Pinagalitan niya yun, tapos tagal talaga lumabas ako kasi pwede pa naman lumabas para umihi and nakita ko talaga sa labas nag-i-start na sila, kami hindi pa. So tapos nung nag-start na kami
yun talaga struggle ko yung sa Gen Ed na yun, naubusan ako ng time. So kung mayroon lang sana akong dala na relo, masi-speed up ko siya. So guys, hindi ko talaga nasagutan yung parang 20 plus ba yun? Basta medyo madami yung pahuli na yun na hindi ko nayaring i-shadean. Tapos nakiusap ako nun sa proctor ko kung pwedeng kahit lambangin ko na lang. Hindi talaga siya pumayag. Sabi niya, unfair sa iba. So hinagaw na niya sa akin yung aking Scantron. Tapos wala na akong magawa. Ang ginawa ko sa prof ed ko, wala din akong dalang rin. Hindi talaga ako magtatanong sa kasi ang super strict niya. Like, yung kung anong oras na, ganyan. So, sa prof ed naman, medyo mahaba yung oras nyo. Tapos, doon ang dali kong nayari sa prof ed. Kasi, binilisan ko talaga. Kasi ayoko nang maulit yun. So, binilisan ko siya. Parang, ako talaga yung unang-unang lumabas. Paglabas sa ako lang talaga, tapos na agad. Pero thankful pa rin ako na mataas naman ang rating ko. And pasado pa rin ako. And kahit talagang basa sagot lang ako sa prof ed, parang at least familiar ko na ba, familiarization talaga, napaka-importante. And also yung technique kung paano magsagot ng prof ed, napaka-importante guys, kasi hindi siya katulad ni Gen Ed na basta kabisaduhin mo, masasagutan mo si Gen Ed, pero si prof ed iba siya. Kailangan talaga magaling kang mag-analyze. So ayun, I got 86 ang rating ko sa prof ed, and then 81 sa Gen Ed. So, ang total rating ko is 84%. So, yun guys, importante talaga na alam mo kung kailan ka mag-speed up and mag-slow down. Napakaganda kasi sa prof ed, mahaba yung time na basahin maigi. Huwag niyong gagayan ginawa ko na dali-dali kasi natatakot ako na maubusan ng time. Sa Gen Ed lang talaga kailangan talaga tayo kasi sobrang konti lang ng time ni Gen Ed. Kay Prof Ed medyo mahaba siya kasi mag-a-analyze ka talaga kay Prof Ed, pero importante na yung maintindihan mo maigi yung tanong para alam mo yung isasagot at malay mo mag-top notcher ka. Next, number 3 guys, bring apple and water. Napaka-importante kasi so time ng prof ed, di mo talaga, baka antukin ka kasi maantok sa ganong oras. So para hindi tayo antukin, and also kasi yan alternative siya sa coffee, mas healthy pa. So magbaon talaga kayo ng apple. Nagbaon talaga ako ng apple. Sa pagkain naman, hindi halos ako nakakain, konti lang talaga yung kinain ko. Sa apple na lang talaga ako bumawi, at saka sa tubig. Nung nagre-review pa ako, kapag inaantok ako, tubig iniinom ko. Wala akong dala-dalang apple. Pero dun sa board exam mismo, magdala kayo ng apple. Importante na hindi kayo antukin. Also yung water na babaunin nyo, yung bili na lang kayo ng yung nabibiling mineral water, kahit yung tall na lang bilhin nyo. Tapos kailangan kasi silag, yung malinaw na silag. Tapos tinanggal namin nun yung label nya. Basta kahit sa food nyo, silag din yung lagayan ng food, kasi bawal daw yung may mga kulay or tabon, bawal. So ganon. Tapos kainin nyo lang sa araw before mag-take kayo ng board exam, and sa araw ng board exam, kainin nyo yung nakasanayan ng stomach nyo. Huwag kayong kakain yung hindi nakasanayan ng stomach nyo, kasi baka kayo diarrhea, mag-LBM kayo guys. Naku, mahirap. Hindi kayo makakapag-focus pag kayo nag-LBM. It's important din na magdala kayo ng loperamide in case ba, no? Kasi ako nagdala talaga ako ng loperamide diatabs in case lang nabigla akong matae, mag-LBM dyan. Pero hindi naman nangyari. Hindi naman ako
LBM, pero iba na rin yung may dala, no? Number 5 ay sa shading naman and stroke. 'Di ba yung ano ng Scantron is ganyan, paano siya, rectangle. Tapos merong hindi kawang yung magkabilang sides. So ang ginagawa ko lang is nilaline ko lang yung magkabilang side para hindi siya lumampas. Then diretso fini-fill ko na siya ng up and down lang yung stroke ko. Ganon lang. Ganon, ginaganon-ganon ko lang. Tapos importante na practicein nyo yung shading. Ako nun, pwede kayong mag-download ng mga pwede kayong mag-download ng pag-practicean nyo ng pag-shading sa Scantron para ma-master nyo yung mabilis na pag-shading, kasi dun talaga mahirap pag hindi mo masyadong gamay or practice, mabagal or natatakot ka, diba, baka lumampas. Huwag nyong ipaiikot or kung saan direction. Kailangan isang direction lang para hindi magka-problema, no? Para mabasa talaga siya ng machine. And diba, kinabukasan yung, halimbawa kinabukasan yung board exam nyo, day ng exam nyo, gawin nyo yung kung saan kayo komportable. Yung iba kasi hindi na sila nagre-review, kasi nun mas komportable ako na mag-review muna. Mag-review ako kahit kinabukasan na yung board exam. Nag-review talaga ako, nagbasa-basa ako, nag-practice pa ako ng yung sa testing skills. Kasi hindi rin naman ako makakatulog kung ano po sa sarili ko na hindi pa enough yung review ko. So doon ako komportable. Tapos hindi rin naman ako inantok ng day ng board exam. Pero kung mas komportable kayo na matulog na lang, ipahinga niyo yung utak nyo, yung katawan nyo, then go kung doon kayo mas komportable. And then tanongin nyo sa akin kung ginawa ko rin ba yung mga pamahiin kineme. Yes, ginawa ko yon. So unang-una guys, tip ko sa inyo, yung pagpapatasan ng lapis. Nagpatasa ako ng lapis is sa nanay ko. Much better patasan nyo yung lapis nyo sa mother nyo, kasi sobrang lakas mag-bless ng mga nanay. Totoo yan. Kasi yun yung ginawa ko. Sabi ng iba, magpaspasa daw sa top notcher. And so kasi swerte daw yun. Parang napapasa yung kanilang giling sa'yo, yung pagiging top notcher nila. Pero ako, hindi ako nagpatasa sa top notcher. Nagpunta ako sa bahay ng nanay ko, nagpatasa ako sa kanya. So pinatasa ko yung 3 kong lapis. So ang dinala ko is odd number. Importante dalhin yung odd number. Kung gusto 3, 5, ganyan, 7, basta mga odd number siya. Yung may pasobra ba. Bala ko nga sana dadalhin ko lang dalawang lapis. Tapos sabi nung tatay ko is, bakit hindi mo papasobrahan? Gawin mong 3. Sabi niya, kahit maswerte yun yung may pasobra. So odd numbers na rin, napanood ko din sa ibang mga top notcher. Sabi nga nila odd numbers na ang dalhin mong lapis. So either 3, 5, ganyan, 7. So ako 3 lang yung dinala ko. Tapos isa din lang naman yung nagamit ko. And yun, importante guys. Bumili din ako nung 'di ba? Sabi sa pamahiin, wear daw ng something red. So bumili ako, nag-order pa ako sa Shopee ng red underwear. And then bumili din ako ng red na hair tie. So para hindi yung buhok ko, mas komportable ako magsagot na siya, naka ponytail. So bumili din ako ng red na yon na hair tie. Tapos ginawa ko din yung sinipa ko yung bangko ko pauna after kong mayari, pero mahina lang kasi may mga nagsasagot pa. Ako yung naunang nayari mahina lang. And then tinap ko din yung board, itatap daw yung board, ganyan lang, isang tap ko lang naman, ayun.
Tapos yun, if isa pang tip no, yung 'di ba, pag mag-a-answer tayo, tatlo yun eh. Kami DE-Ed ako, so ang ano namin is Prof Ed, yung ID sheet, Gen Ed and Prof Ed. Pero yung sinagutan namin, ano yun eh. Para sa amin ano, yung bottom daw, bottom muna, sa ilalim muna. Tapos top. Pero yung kasing ID sheet is nasa top yung ID sheet. So tinanong ko yung proctor, kasi sabi niya sagutan na yung ID sheet, fill up na. Then nag-worry ako na baka bumakat pag shade ako nung sa ID sheet. So tinanong ko kung pwede nang pilasin. Sabi ng proctor namin, di daw pwede. Tiningnan ko yung mga ano ko, kasama ko, nag-shade na sila. So isip ko baka baka so ang ginawa ko, yung meron ako ng brown na envelope, kinover ko na lang siya para dun umanuman kung sakali bumakat, dun sa brown envelope siya tumalab. Tapos maya sinabi din niya na pwede na palang pilasin. Mas maganda kasi kapag pinipilas, in case lang na ganun din yung ma-encounter nyo na hindi pa pilasin yung papel na i-shade ninyo, yung Scantron, much better na coveran nyo nung brown envelope na dala nyo para hindi siya bumakat, no? So yun lang tip ko guys, and ingat kayo dun sa pagpipilas no ng Scantron. Also sa shading, importante na gamay na gamay nyo talaga, practice nyo yung shading na yon. And importante si Prof Ed, galingan nyo kay Prof Ed kasi ang taas sa aming mga BE-Ed, 60%. Sa 100%, 40% si Gen Ed and 60% si Prof Ed. So talagang mahihila mo kung medyo tagilid ka ay Gen Ed, mababawi talaga, hihilahin ni Prof Ed. So galingan nyo sa Prof Ed. Kahit sa mga BS Ed dyan, ang pagkakaalam ko is 40% ang major nila, 40 din sa Prof Ed and 20 sa Gen Ed ng BS Ed. So galingan nyo kay Prof Ed talaga, and then focus din kayo kay major nyo, importante. Okay, yun guys, God bless you all, and pagpipray ko na sana makapasa kayo and makuha nyo na yung pinaka-aasam-asam yung lisensya, and ang pinakakaasam-asam yung LPT sa dulo ng inyong mga pangalan. Bye guys, good luck.